Mga ka-immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon tungkol sa pagsisimba tuwing linggo. Mga ka-immortal, kailangan bang magsimba tayo tuwing linggo? Kahit na yung pare na nakadistino sa ating parokya ay hindi natin gusto. Mga ka-immortal, kung ikaw man ay interesado sa aking kasagutan, tapusin mo ang aking video para iyong malaman at maunawaan. At kung hindi ka pa man nagsusubscribe sa akin YouTube channel, please subscribe sa akin YouTube channel, Den Immortal TV. Maraming salamat po. Mga ka-immortal, tuwing linggo po, oras ng pagmamahinga, kailangan din po natin na maglaan ng oras para sa ating sarili, para sa Diyos, at para makapagnilay. At higit sa lahat, para makapagsimba. Kahit ayaw natin sa isang pare na nakadistino sa ating parokya, o kahit pa involved siya sa flood control, o kahit ang ating obispo na nakadistino sa ating ay involved pa sa flood control, pati mga madre at mga pare, kailangan pa natin na magsimba. Dahil ang ating pagsisimba ay pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa Panginoon Hesukristo. Dahil ang pagsisimba ay pagbabawas ng kasalanan sa ating mga nagawa. Katulad nga ng paliligo natin araw-araw, tayo ay naliligo araw-araw para mabawasan ang dumi sa ating katawan, ang init sa ating katawan. Tayo naman ay nagsisimba para makapagbawas ng kasalanan. Maraming mga pare yung hindi naman talaga natin masasabi na perpekto, pero hindi nila kailangan maging perpekto para sa atin, dahil ang importante sila ay pare na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Bagamat nga may mga pare na baliktad sa kanilang mga tinuturo, sa kanilang mga ginagawa, ibig sabihin nagtuturo sila ng kabutihan, pero ang kanilang mga ginagawa ay kasamaan. Dati nga sa aming parokya ay may nadistinong isang pare na alamang kanor. Dahil pagkatapos ng magmisa, pupunta siya sa mga bahay aliwan. At yung mga babae sa bahay aliwan, isinasama niya sa kumbento. Kaya nga siya binato ng mga protesta at nireklamo siya sa obispo na mapalitan. Mayroon naman nadistino sa aming parokya na isang pare pero sobrang pagkalasinggo. Ibig sabihin, yung mga ganong bagay, sila ay possess. Sila yung sinasabi ni Jose Siqueira ng exorcism, ng director ng exorcism ng Pilipinas, na maraming pare yung possess sa mga maruruming espiritu. At yung mga ginagawa ng mga pare na sila ay mga nagkakasala, yun naman ay katibayan na tama yung nasusulat sa Bible na ang lahat ng tao ay nagkakasala higit pa sa 10 beses sa isang araw. Kahit na nga yung mga propeta, yung mga naging banal, sila ay nagkakasala. Kahit si Moises ay nagkakasala. Kahit siya ay nakipag-usap pa, nakausap niya pa mismo ang Diyos na si Yahweh, nagkasala pa rin siya. Nandyan pa rin yung tukso. Kahit na si Adan at Eva, dinala na sila ni Yahweh sa paraiso, pero nakapasok pa rin ang tukso. Nagkasala pa rin sila. Kahit mismo ang Panginoon Diyos na ang kanilang nakakausap at ibinukod na sila sa paraiso, nagkasala pa rin sila. Kaya yung mga pare na nagkakasala, yung mga pare na involved sa flood control, normal lang yon, dahil tao pa rin sila. Pero ang importante, yung kanilang pagkapare, yung kanilang pagkaobispo, ginagampanan pa rin nila. Dahil hindi naman nila
kailangan maging perpekto. Kumbaga, pinahintulutan sila ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan na gawin nila yon. Kaya, nagagawa nilang mga bagay na yan. Pero bilang isang Kristiyano, bilang isang Roman Catholic, hindi natin kailangan magpa-apekto sa mga tiwaling pari, sa mga tiwaling obispo. Dahil nagsisimba tayo para magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos, hindi para makipag-ugnayan sa pari. Tayo nagsisimba hindi para sa mga madre. Tayo nagsisimba hindi dahil sa mga obispo. Tayo nagsisimba para lumapit tayo sa Diyos, para magkaroon tayo ng ugnayan sa Panginoon Jesucristo, at para malaya tayong makalapit sa kanyang amang, Diyos Amang nasa langit. Ibig sabihin mga ka-immortal, kailangan natin magsimba. Kahit pa yung ating paring nakadistino sa ating parokya ay mangkanor. Kahit pa ang pari na nakadistino sa ating parokya ay involved sa flood control, kailangan natin magsimba para sa ating kaligtasan, para sa ating proteksyon sa Panginoon Diyos amang makapangyarihan. At lahat po ng religion dito sa Pilipinas, kung iyong isi-search sa internet, halos lahat sila involved sa flood control, lalo na yung mga founder ng mga religious. Kaya sila ngayon ay nag-aaway-away sa ating bansa. Pero kahit sila magkagulo, kahit sila mag-away-away, hindi dapat tayo magpapikto. Tayo pa rin ay dapat na magsimba. Dahil ang ating religion na naaniban ay tatag ni Jesus Christ, ang Panginoon Jesucristo mismo ang nagtatag. Kaya kahit na mangkanor ang ating pare, kahit pa involved sila sa flood control, ang ating naman religion ay tatag ni Jesus Christ. Kahit i-search mo pa yan sa Google, i-search mo pa yan sa internet, itanong mo pa yan, i-search mo, i-type mo kung sino ang founder ng Roman Catholic, lalabas doon ay Jesus Christ, hindi tao. Diyos ang nagtatag ng ating simbahan, kaya kailangan natin magsimba. Maraming salamat mga ka-immortal kung natapos mo man ang aking video at inabutan mo man ang katapusan ng aking video. Pwede ba akong makahingi ng isang like? At kung hindi ka pa man nagsusubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Den Immortal. Salamat po. Mabuhay po tayo lahat. God bless you all. Ingat tayo.